anak naman ka sa Dios, karon aduna kay katungod sa pag-claim sa imong rights. Ano di ba? Rights. Asa man ang imong rights karon? Asa man ka mo claim? Dito sa imong amahan. Kinsa imong amahan? Ang Dios nga amahan. So karon, ingon pa ang Biblia, I will give you the full authority, the key, even the key. Ang yabi. Naana sa imo ha? Pero karon, usa man ni Popo, nga bisan naana ang yabi. Murag, doon pa nung gyapon ka sa atong emosyon nga nili. Kung di man yung kamot ako. Isong ko dahil sa Ginoo. Hallelujah. Sugod nga ako na master. Isong ko dahil sa Ginoo. Huwag yun ko intaan mamroblema ay tungod sa pagkaon. Hallelujah. Tungod kay ang Ginoo. God shall supply all your needs according to His riches and His glory. Needs ra magyud ang gingon sa Ginoo. Ningon ba Ginoo, God shall supply all your wants? No, wala. Ayaw na ng wants, pasagdi na ng wants tungod kay God designed us into a simple life living. Simple life. Pero kung doon na may gingingon nga siksik, liglig, umaapaw, kanang umaapaw mo na ng mga sakinan, di na mo igo sa imong balay, kay sobra-sobra na na. Sa imong balay, sobra na. Di na mo igo, pag-limar mo kang laing balay para sa imong sakinan. That is a blessings. Sobra-sobra na. Nang siksik, liglig, umaapaw. But to tell you frankly, to tell you straightly, nga ang design, purely design sa ato sa Ginoo, unsa man, is plain life living. Simply life living. Not luxurious living. Hallelujah. Pero, kung ana-ana kanimo ang Balang Espiritu Santo, ana-ana kanimo ang tanan mga pulong sa Ginoo, kumbaga naglakaw na gyud ka diha sa pagkahandog sa Ginoo, diha sa kabubuton sa Ginoo. This is now the promise of God in Haggai chapter 2 verse 4 to 9. Claim it in Jesus name. Claim. I-claim na nimo igsungko sa Ginoo tungod kay para magini sa imo. Para gini sa ato yung kamuntagon, what di apil day ko ani. Dili ko accepted ani. Na mo ni mga promise sa Ginoo, no? Hallelujah. Pagkanindot ka ayan ning verse. Ningo pa sa kuan. Diri ningo pa sa John. Balikan nato atong verse ningo siya. Peace I have with you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah. Magka-problema pa rin kay isong sa Ginoo. Ha? Kung problema pa ka, dili ka pa. Dili pa kay qualified ani nga promise sa Ginoo. Paning kamuti. Hallelujah. Kung nagkaturubol-turubol pa ka diha, kung nang problema pa ka diha karon diha sa imong ministry, isong ko sa Ginoo. Hallelujah. Isa ra ka gabi tulo ra ka adlaw o pila ra ka adlaw ka magampo diha sa Ginoo. Ang Ginoo, hallelujah, musanong gayud umutubag sa imong mga pagampo. Sa aram ko ng Ginoo, problema kay usahay makalimot pagtawag sa iya. Hallelujah. Jesus or God is the source of everything. As in everything, akong gingon ganina. Reason why Jesus Christ emphasized to the Samaritan woman, no? To the Samaritan woman, tungod kay unang-una igsugod sa Ginoo. Dili man kita kabahagi ni unta ng mga plano sa Ginoo. Pero mo tong akong gingon ganina sa aton tan-aw, no? Ang history sa John katungo sa kababae nga Samaritana, John chapter 4 verse 7 to 13. Katong ang si Kristo milingkod dito sa balon, dito sa usa ka atabay. Mo ni pinakanindot nga John chapter 4 verse 7. Napawa mo diha mga igsoon, ay sa muglakaw nindot ka ini. Paminawasan ni kanin kadiot. Verse 7. Meaning tungura ang tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpamalit. So meaning si Kristo Jesus gibiyaan dito sa kadapit, no? Dito sa kaning diing si Jesus maoy nagpaila. Verse 7. Niining tungura ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpamalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samaritanhon aron pagkalos og tubig. Niingon si Jesus kaniya, paim na ragog og tubig. Wala magdumi. Di ba? So meaning, gusto sa Ginoo, hallelujah. Ano na gusto buti pasabot sa Ginoo nini? Verse 9, ang babae mitubag, o Diyo ka ma.
Hudyo ka ug ako Samarinahon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay ang mga Hudyo god ug ang mga Samarinahon wala may pagkasanduro utay, sanduro tay. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa mo ning gusto sa Ginoo nga i-emphasize o ipaabot nga to sa babae nga kung nasayod ka palang unta ginang, kung nasayod ka palang unta babae, kung nasayod ka palang unta sister ni kabuntagon, haleluya, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, nangayo kagayud unta o mangayo kagayud unta kaniya o hatagan kaniya tubig nga naghatag o kinabuhi nga gadagay-day. Hallelujah. Mao ning giingon diri sa 1 Corinthians chapter 10 nga si Kristo Jesus ang nagauban kaniadto niya, tanaw na. Okay. Ug nagainom sa tubig nga espirituhanon kay miinuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila o katong batuha mao si Kristo. He is the living or the source of water from the beginning. Gikan pagyud kung atong basahon sa verse 1 sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 5, makita nimo diha nga si Kristo Jesus in town panahon sa mga Hiptohanon, panahon nga dito gipagawas ni Moses ang mga Hodyo, mga Jews from Egypt ngadto sa Canaan nga gidala ni Moses. Hallelujah. On the way pa lang sila, pa lang sila sa dalan. Si Kristo Jesus in town, nagkuyog-kuyog na. Morning, diri ko nakakita sa Biblia nga aduna day bato nga lutaw. Naglutaw-lutaw, kay magkuyog-kuyog man kanila. Bisan asa paingon si Moises, maingon katinood na. Brad, basa. Chapter 10. Sa Israel. 1 Corinthians. Nga si Kristo Jesus, mo'y nagkuyog-kuyog kanila. Bisan asa sila padulong. Si Kristo katong batuha. Klaro magod, si Kristo mao ang bato nga katong gituslok ni Moises, katong gibunalan ni Moises, mo hinungdan nga may agas ang tubig, the unlimited water, nga may agas bisan asa sila padulong. No? Complete protection ang Dios nagaprotekta kanila sa kapanganuran, kaya doon ay daghan kay mga lubo, mga hayop nga mukaon og tao. No? Complete package ang Dios may nagatiman kanila, nagabantay kanila, o si Kristo usab ang nagpainom kanila. Na si Kristo na itong panahon na. That is the first coming of Jesus Christ. Hallelujah. Ni ana din 1 Corinthians man na. Sa gospel man na, no? 1 Corinthians gisulat niya ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Corinto. Nga gidihugan sa balang Espiritu Santo. Di ba? Ang kanang kalinaw nga gibilin kanato ni Kristo Jesus igsoon ko sa Ginoo, wala gayo ikatandi nga kalinaw. Nganuman, kay kana ang kalinaw dili na may hatag og kwarta. Dili na may hatag mo ni gitawag nga unmerited favor of God. Grabe no, unmerited favor of God, meaning abot pasabot niya na igsungod sa Ginoo nga kanang grabe gyud nga pabor nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Kining kalinaw, kung naalang kanimo ang kalinaw igsungod sa Ginoo, bisan magyaw-yaw pa ng imong partner diha, bisan magbuntag pa nagniyaw-yaw, kung naa kay kalinaw sa imong kasing-kasing igsungod sa Ginoo, did malang. Bisan pagwa kay pagkaon, wala kay bugas, wala na kay kwarta diha, kung aduna kay kalinaw sang kinabuhi, relax lang. Kay kamaumang ka, moabli, kay naman sa imo ang yabi, hallelujah, mo nang relax ra ka kaayo. Diba? Igsong ko sa Ginoo, no? Naot nga kanang aduna mo'y natunan karon ng kabuntagon kanang naamaday sa imong full authority, ni amaday sa ako ang yabi, ni amaday sa ako ang sikreto kung saan ako pag-abli sa mga panalangin diha sa Ginoo. No, ako ning gamiton. Pareho ta sa unahan sa verse sa natadto. Sa verse 8, verse 8 nining tumura. Verse 9, ang babae mitubag, Hodyo ka, ug ako Samarinahon, unya nganong nangayo ka man kanakog tubig, ug moinom. Nga moinom, nga mainom. Kaya ang mga Hodyo god ug ang mga Samarinahon wala may panagsundasan durotay. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, nangayo kagayud unta kaniya ug hatagan ka niyag tubig
Oh. Unya, verse 11, ang babae mingon, Sir, wala kay timbak ug lawom ang atabay. Asa ka man makuha ni anong tubig? Verse 12, ining atabaya, hinatag sa among katigulangan nga si Jacob og siya og ang iyang mga anak. Ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw kapabadiay kang Jacob. Jesus mitubag, ang moinom nining tubig uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Meaning, igsungod sa Ginoo, asa may mong pilion, katong tubig na sa balde o ang katong tubig na to sa balon. God is the source of everything. God is kanang gitawag nga tuburan sa kinabuhi. Kanang unlimited source of water. Unlimited source of blessings, unlimited source nato siya karon ng kabuntagon. Igsoon ko na sa Ginoo, ayaw pagpilian katong kanang limited ra nga panalangin, kundi ang imong pilion katong source, our God. Hallelujah. Usahay makaingon ta nga ang limitahan nato ang Ginoo, no? Our God is unlimited God. Nganong limitahan man nato ang Ginoo? Hallelujah. Igsoon ko na sa Ginoo, ayaw isunod og balde kanang imong nibaluan. Ayaw ikahon kanang imong nibaluan into wrong doctrine. Igsoon ko na sa Ginoo, kung dili palawaka ang imong naibaluan, palawaka ang imong pangunahuna, pinaagi sa paghangyo sa balang Espiritu Santo to open up spiritually your mind. Not into a box only. Tungod kay manuman. Hallelujah. Kung ma-open na gani ay muna huna igsungod sa Ginoo, ingon pa ang balang Espiritu Santo, ang balang Espiritu Santo mutug ka bisan pa sa panguna-una sa Dios. Grabe. Woo! Hallelujah. Ayaw pagdepende sa tubig nga nasa balde, but depend on the water which is on the kanang naa sa atabay, nasa balon yun, source of water. Kay kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, ingon nga source sa imong everything, you are the luckiest child of God in the universe. Not only in the world, but in the universe. Si Kristo nga mao ang source sa tubig nga wala maisunod sa balde. O, diba? Kundi siya ang atabay nga wala gayoy pagkahubas. Source of blessings. When we preach, niya igsong ko sa Ginoo, ang ulo lang ni ako lang mong sultihan gamay, ingon nga pahimangno lang. Usahay, we can preach, we can teach to other. Hallelujah. Numaingon ta nga, wala ko makagraduate. Igsong ko sa Ginoo, dili ko full-fledged, dili ko, wala ko kaayo yung naning unana. Pero sultihan ta ka. Adunay usa ka kaning young people, gigiinan sa pastor, okay, sa Merkulis, you can preach. This coming Wednesday, our kaning tawag ng midweek service, you will preach. Ngayon ang batanon nga, pastor, di pala ko kaya. You can. Giingnan niya, kaya ni mo na. Sige. Kung sige mo sa batanon, nag-practice siya dito sa bukid, practice siya wali dito sa mga batang dito sa bukid, kasi sila mga batang, mga kaway, raman dito nga tumba. Giingnan niya mga